Magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po, Sir Gerard. Good morning po, Colonel. Unang-una po muna, ano po ba ang pagtataya or pagtingin po ng AFP dito po sa issue ng mga asawang babae na naabuso di umano na miyembro ng inyong hanay? Sir, no, sa amin po dito sa Sandatahang Likas ng Pilipinas, no, tinitake po namin very seriously lahat po ng alegasyon, lahat ng complaints against po sa mga personnel namin, both officers and enlisted personnel po. Ito po ay iniimbestigahan. Marami po tayong sangay ng AFP na investigation. So meron po tayo yung Office of the Ethical Standards and Public Accountability o yung OESPA. So pwede pong doon dinggin yung kaso, no? And meron din tayo yung Office of the Provost Marshal General. So depends on the veracity ng case, dun po kumbaga didinggin sa proper forum na yon. Sa mga maliliit na cases po, no, meron tayo as small as our grievance committee sa mga smaller units natin. And of course, yung through the years po, recently sir, no, pinaigtin natin yung gender and development. So nagkaroon po tayo ng GAD offices even sa AFP level to address these kinds of cases. So meron pong opisina na dumidinig sa ganitong kaso. And now, Colonel, ito pong asawa po ni Brigadier General Ranulfo Sevilla na si Tessa Luz Sevilla. Sinasabi po niya na lumapit po siya sa AFP para idulog itong kaso po niya ng pananakit at nagkaroon daw ng miscarriage o ibang ano yon. Basta ang ano po dito, pananakit ng kanyang asawa at hindi pagbibigay ng sustento. At ang sinasabi po nitong si Tessa Luz Sevilla ay hindi raw inaksyonan ng AFP itong kanyang hinaing. Ano po ang inyong take on this, ma'am? Ito po sir, no, kahapon, nagpa-interview na rin mismo si General Sevilla sa ating press corps. Nagbigay linaw na po siya, no, sa circumstances nito. In fact, ito pong sinasabing cases na to was way back, I think, 2014. And na-promote na po si General Sevilla to from Lieutenant Colonel to Colonel that time. So that means po that when he was promoted, he had no pending case. So, based on what he said during the interviews po, wala siyang pending cases during that time. So, all of these cases that were filed were already resolved accordingly po during those times. Pero hindi nga, ito pong claim po nitong si Miss Tessa Luz ay hindi raw po nagsusustento sa dalawang anak at yun nga po may kaso pa ng pananakit at hindi nga raw po inaksyonan ng AFP. Ano pong masasabi po ninyo dito? Sa amin, sir, no, sa Armed Forces po, every instance po, we follow due process and ina-ensure namin na bawat party po ay being given the opportunity to be heard bago po magkaroon ng adjudication. So any complaint that is being arrived there at po, no. So ang ano dyan, nandun din po yung gender and development natin in charge kahapon and binigay naman din po niya even all of the statistics that all of these cases in terms of GAD and VAUSI kung paano po yun sila inaksyonan ng AFP. Ma'am, may we confirm with you kung meron nga po bang report itong si Miss Tessa Luz in writing at kung kailan po? According kay General Sevilla, no, that was way back 2014, 2015. But these are already closed cases. As of the moment, sir, wala pong data ang Armed Forces of the Philippines if there is any case opened within our ranks. But they have a pending case po in outside courts, which is mayroon po tayong gag order doon that was issued by the court. So even the Armed Forces of the Philippines po are not allowed to comment on the cases of this time. Ma'am, if there's anything dito po sa issue ng promotion na may nag-come out ng mga issues ng pananakit, hindi pagbibigay ng sustento sa asawa. Meron pa pong isang nag-come out na asawa rin ng isang AFP, member ng AFP na ito hindi naman niya na-i-file. Pero parang ang nangyari po dito, parang meron pang ibang kaso na hindi po ba nababahala ang AFP na may apparently hindi lang isa ito at marami pang ganitong kaso na hindi lang na nabibigyan ng linaw?
Yes, Sir Gerard, no. We will look into this, but I think these are cases na matagal na, sir. As we have been saying, no, ang AFP, sir, nag-modernize na po tayo through the recent 3 years, sir, no, with the creation of our GAD offices on top of OWESPA and OTPMG nga. So, itong mga to, sir, meron na rin po tayong mga gender-based violence desks, parang women's desk natin yan, sir, down to the lowest unit. So, ngayon, sir, lahat po ng kaso, maliit man o malaki, anything of that effect, sir, we really take seriously, sir, lalo na po pagka pamilya yun din yung involved. So, ang nire-review natin dito, sir, nagre-recommend tayo ng mga bagong policies, mechanisms, pati na din po kung ano yung intervention natin. Kasi ang gusto po ng AFP is ma-maintain natin ito as an organization, sir, which is professional, receptive tayo and responsive to complaints involving allegations of misconduct, lalo na po sa ating mga service personnel. Ma'am, would you know itong bagong kaso, ano itong bagong kaso at ano ang rank ng inirereklamo, ano yung status ng kaso? Kasi baka ang fear ng marami, baka hindi na naman ma-actionan ito. We believe, sir, this is an old case. Parang nakarelate lang din siya, sir, kay Ma'am Sevilla of sorts. But sir, wala po tayong pending case of that sort in the AFP as of this time. Hindi siya formally filed, kumbaga. Yes, sir, no? Opo. Ito, ma'am, speaking of formally filed, nabanggit din po sa mga news reports na marami pa raw ibang gantong kaso, only that itong mga spouses ng AFP staff members ay natatakot sa repercussions kasi syempre, di ba, magrereklamo ka, tapos militar itong binabangga mo, parang yung military as an institution yung binabangga mo. Now, given na meron po kayong mga desk na tumutulong sa mga kababaihan, sa mga spouses, natatakot naman itong iba, di ba, Chacha? Ano pong pwede nilang gawin itong mga natatakot na mga spouses para mailapit pa rin nila yung kaso nila dyan po sa inyo sa AFP? Sir, no, we stress po na ang Armed Forces of the Philippines, we neither condone nor countenance any of our personnel, sir, no, both officer or enlisted personnel, na we will found to be in violation of our code of conduct. So, yan naman po ang pinopromote natin, ang disiplina po ng sundalo. So, more so pagka pertinent ito sa laws and violence against women and children. So, tayo po, sir, no, pinapahalagan po natin talaga ang pamilya. Kahit po kami leaders on the ground, ang pananaw po namin dyan, sir, pag maayos po ang pamilya ng ating opisyal, ang ating sundalo, maayos din po silang makakapag-perform ng kanilang trabaho. So, ina-actionan po natin yan immediately, sir, kasi gusto din po natin na focus po ang ating mga kasundaluhan sa ating tasks at hand. Ma'am, ito pong status ni Sevilla sa ngayon, ano pong status niya? And anong next na magiging hakbang ng AFP dito? Kasi last time nakausap namin kayo ni Sir Ted, I remember you telling us din na talagang yung mga ganitong klase ng kaso ay hinahandle nyo seriously at hindi ipinagsasawalang kibo. But on the other hand, may isa pang lumabas na battered wife din daw. Taong 2007 daw siya nag-file ng kaso, pero pinagpasapasahan daw po siya ng different offices at walang nangyari. And she's saying na lumalabas siya ngayon hindi para kasi ano na rin po yung kanyang asawa ano tawag dito? Wala na rin sa serbisyo, retired na. Yes, pero lumalabas siya Opo. para ipakita sa publiko that this is really happening. May mga kaso na siguro napagtutuunan ng pansin ng AFP at ng iba pang ahensya ng gobyerno, pero may mga katulad din daw niya na pinagpapasapasahan lang at lumipas ng ilang taon pero walang nangyayari. Ma'am, yun nga, no, as we take it into context, that was 2007. So as we said po, the AFP has already modernized. We have already tried to look into our policies, our regulations. Ang sa amin naman po, ma'am, kung ano po yung nasa batas ng Pilipinas, we cascade it down to our lowest unit. So ang Gender and Development Office natin was set up in 2017 po. So kaya nga meron na rin tayo hanggang AFP level. So ina-actionan na natin yan, ma'am. Sa ngayon po, through this, this
past few years, no, hanggang sa lowest level po ng ating units, hanggang battalion, meron po tayong sineset up na women's desks. And yung mga executive officers po ng ating lahat ng units, ma'am, also serve as guard officers din. So marami na po silang pwedeng lapitan, marami na rin pong aaksyon dyan sa kanilang mga hinaing. Sa field units, ma'am, galing po ako doon, no? Kahit nga po naareglo na, pinapapel pa rin namin kasi we wanted to put into record na merong ganung instance na ginawa yung sundalo. So that kapag recidivist sila, ma'am, meron kaming pwedeng balikan na evidences and documentary requirements na meron po talaga silang record na meron silang violation. So we take this really very seriously po. Oo. So, ang inyo pong sagot ukol po dun sa mga ganong klase ng paratang ay walang katotohanan yung sinasabi nung iba na dahil syempre sa AFP padri-padrino system, hindi totoo na napapabayaan yung mga kaso ng pang-aabuso sa asawa po ng mga uniformed personnel. Hindi po, ma'am, no, marami na po silang pwedeng lapitan ngayon. So ngayon, ma'am, with the recent years po, there's a lot of mechanisms where they can really approach and file their complaints. Meron nga tayo, ma'am, as low as a grievance committee. Sa mga maliliit na units, ma'am, meron po rin yan. Can you cite one example, kahit without naming names, kung meron na po ba ng mga ganitong similar cases na paano ba, naalis ba sa pwesto? Anong sanction ang binibigay ng AFP? Ma'am, kahapon, ang ating GAD officer of the AFP, ma'am, no, si Ma'am Aquino Prahal, already gave statistics. No, meron na po tayong na-discharge, meron po tayong na-demote. The others are not demoted just one rank. The others are even demoted 2 ranks lower. So depende, ma'am, no, sa circumstances of the case po. Yung ganitong klase po ng kaso na ipinaparatang sa ngayon, pero itinanggi na nga po ito ni Sevilla, yung ipinaparatang sa kanya. So ang possible po niya na posibleng mangyari sa kanya, demotion po ba or matanggal sa pwesto? Ang case po na naka-file, ma'am, this time is sa outside court po, not within the AFP, ma'am. Okay. But they can file a case, ito po mga abused wives kung sakali man, they can also file a case sa AFP. Yes, ma'am, no, yun nga sinabi ko, we have offices that will act upon these cases. So as long as the case is filed in the proper forum, the AFP will act on it po. Pero yung mga ganitong klase ng kaso na halimbawa kahit wala sa AFP, pero napag-alaman nyo at may impormasyon na rin po kayo na may kaukulang kaso ukol sa inyong mga hanay dyan sa AFP, anong tulong po ang binibigay nyo? Kahit na hindi nagkaso sa inyo, nagre-reach out po ba kayo dito sa asawa nung mga pinararatangan na personnel? Yung sa amin, ma'am, no, the proper office will act upon it po based on kung saan po sila nag-file ng case. So at this point, ma'am, wala pong pending case that was filed within the ranks of the AFP. Oo, pabaguhin po kaya yung ganyang sistema? Kasi, di ba, parang hindi po ba magkakaroon ng confirmation from AFP side kung sakali mang may mga ganyang klase ng kaso na kahit pa outside of your office? Yan kasi, ma'am, no, when we file this mga promotions and ma'am, kukuha lahat kami ng clearances. So yung office po ang mag-a-attest that there is a record stating therein that officer or that enlisted personnel has a pending case kapag ka po nag-file kami ng mga ganito. So pag wala pong naka-file na case, ma'am, then the records will show in the certain office na cleared po siya from pending cases po. And then meron lang, yes, ma'am. Sige po, tuloy po, ma'am. Yun, ma'am, yung with the proper mga pertinent documents that we are going to be submitting, kami na po yung maglalagay doon, ma'am, kasi doon naman po yung mga questions accordingly if there is a pending case with even in the outside court po. Last na lang po dito sa isyong ito, no, bago tayo magpunta doon sa China Navy ship na namataan po dyan sa Bajo de Masinloc. Ito pong issue ngayon ng mga abused wives, panigurado baka in the coming days dahil may nagsalita na, mag-expect tayo, posibleng masusundan pa po ito ng mga natatakot noon. Pero yung issue po tungkol doon sa, di ba may mga pabahay po tayo doon po sa ating mga kasamahan dyan sa AFP na ang sinasabi, yung ilan daw doon hindi na daw mga totoong asawa ang nakatira, kundi po daw yung mga number 2, may mga ganong lumalabas na issue. Na-check po ba natin yun?
Tayo kasi ma'am, when we apply for military quarters, meron siyang categories, no? We have the MOQ, yung Married Officers Quarters, meron tayong BOQ, Bachelor's Officers Quarters. For us to be able to be given or awarded ng ganung quarters, meron po itong mga kaakibat na mga dokumento po na kailangan nating i-submit. So, nandun po sa documents na yon kung sino yung mag-occupy nung quarters na yon. So, even the proof na sila po yun nga, marriage contract, ganyan. So, yung kanilang, kung sino po yung titira dun sa bahay na yon. So, even photos po ng family nila, kasama din po yun dun sa attachments when we apply for quarters. So, this is being deliberated upon prior to the approval kung bibigyan ka po ng quarters for you to occupy. Oo, so sinasabi nyo, mahigpit, walang ganun na mangyayari dahil mahigpit po kayo dyan sa mga pabahay. Opo ma'am, no? Pag hindi kasi, pag nakita po ng housing board na hindi naman karapat-dapat na ma-awardan ng office ng ang isang opisyal o enlisted personnel ng quarters, hindi po ma-approve yung application for government quarters. Oo. Siguro last na lang po tungkol pa rin sa isyong ito, yung para masiguro lang natin na kung meron mang nangyayaring pang-aabuso, kung totoo man po itong mga sinasabi nitong mga may bahay ngayon na lumalabas, na hindi po nila kailangan matakot at hindi po sila pagpapasapasahan sa mga kung saan-saang opisina, na ito'y matutugunan talaga ng AFP kung sakali mang dumulog po sila sa inyo pong ahensya. Opo ma'am, no? Even our Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner Jr., he considers po the welfare of women and children. And of course, yun nga ma'am, importante po ang families of all our soldiers, aviators, our sailors, and our marines. Ito po are considered as primordial and mission critical. So, ang gusto po natin is to build morally and ethically strong AFP. Yan po ang pronouncement po ng ating Chief of Staff regarding this matter po. Ayan, maraming salamat tungkol po sa pagsagot sa isyong yan. Mapunta tayo dito, no, doon sa mga namataan po na China Coast Guard at vessels dyan po sa may Baho de Masinloc. Yes ma'am. Is this confirmed? Tama po ba? Yung dun sa Baho de Masinloc, ma'am, kahapon, during our press briefing, we gave the breakdown no ng different vessels in the area. So, ang ating tagapagsalita po sa West Philippine Sea issues ng Navy, si Commodore Trinidad, he said naman po that this is something that is really, come and go po yung mga vessels na yan dyan. So, hindi naman po niya sinabi that this is an alarming thing. Opo. Okay. Oo, it's confirmed na they are sighted, pero hindi sila nakatambay. Kumbaga paikot-ikot po sila dun sa area. Yes, passing ma'am. by that Opo. area. These are open waters, so it's the freedom of navigation po. Oo. Ako medyo curious lang, ma'am, para na rin sa kapakanan ng ilan, sa pag-uusapan natin, itong mga namataan po na China Navy ship dyan po sa Baho de Masinloc. Anong role ng AFP? In coordination lang po ba kayo dito with Philippine Coast Guard? Ang AFP, ma'am, we are in the defense side of things. So, andyan po kami at any one time sa ating mga dadagatnin, ma'am, no? Of course, umiikot po ang Navy natin dyan at any one time. So, hindi po nawawala yung presence ng Philippine Navy in our territorial waters. They're circling about. And of course, yung pong mga challenges din when we pass by or encounter different vessels in the area, common po ito, no? It could be us challenging another vessel as to their presence in our territorial waters, or it could be the other vessel challenging the Philippine Navy. So ganun po yan, ma'am, no? Nandyan po ang Philippine Navy natin at any one time. They're doing all of these patrols on a daily basis. Oo, kaya po pala dun sa pahayag ninyo kahapon, kaya nagbigay din kayo ng update tungkol po dito sa mga namataang China Navy ships, is crucial din po pala ang role ng Philippine Navy dito po sa patuloy na pambubuli ng China sa atin sa West Philippine Sea. Yes, ma'am. Andyan po lagi yung Navy, and we also support po the Philippine Coast Guard and the BFAR
in terms of law enforcement sa ating dadagatnin. So dahil nandyan na rin naman po ng Navy, nagpapatrolya, in the event po na kailangan namin, kailangan ng aming assistance in terms of law enforcement, nandyan din po kami. Ayan. So yung mga fishermen natin, ma'am, minsan Oo. may mga nare-rescue din po yung mga Philippine Navy natin dyan. Oo, Pag may mga instances in our territorial waters. Ayun, at least malinaw na sa atin ngayon. Kasi akala natin parang hindi masyado matindi ang role ng AFP dito or ng Philippine Navy. Hindi pala. Katuwang talaga sila ng Philippine Coast Guard po dito, maging ng BFAR. But anyway, maraming salamat Colonel Francel Margaret Padilla, AFP spokesperson po sa pagpapaunlak po sa aming programa ngayong umaga. Thank you, DJ Chacha. Salamat po, Sir Gerard. Thank you, ma'am. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.